ilang vlogger ho dyan. Salita na salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Dagdag ka ng dagdag, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Tama. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo ha, yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano mga basher at nagtutroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan ba, yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ang immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Bayanyo. May naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyaya dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka lang lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahagdan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. E pag wala ka no, paano? Usong-uso po doon. Marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA. Meron mga gano'n, may Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O, eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta huwag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer ng local experience. Nung experience mo na local as reporter, dito ako nag-reporter sa Jaco. So wala. Hindi ka naman pwede mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para makadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, babayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho ay yung mangalap ng mga shopping cart. May ano yan ha? May pera yan. Hindi, shopping cart. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. Okay. May bayad yun. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano magkita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yun. Dumating ako doon. Lamig pa nun? Ay, naka-jacket ako, naka-lahat. Sa California ba yan? 2 medyas San Francisco. Malamig doon. Okay. Daly City. Kulang. So pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant, na Filipino restaurant, inaplayan ko as dishwasher. So 8 to 4 ako dito sa pagtutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher? Dishwasher naman ho ako. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspection ng immigration yung mga tindahan. Baka may mga illegal kayo yan, usong-usod. At saka marami na papauwi dati. So hindi ka pwedeng tatagal. Dahil pag minsan, darating yung immigration. Biglaan. Where are your employees? Bring them out. Hanapan ka ng dokumento. Nakatila kayo lahat doon. Where's your document?
titignan. Eh, siyempre, matalas yung mata ng mga US immigration. Oo, ganun. Pag-pick, pusas. Oo. Pag-kwan, huli, pusas. Uwi ka. Don't deport ka agad. Tayo, deport ka. Deport ka. Mamabait naman sila. Hindi ka kukulungin kagaya sa atin na dadali ka sa city jail. Sila doon, dadali ka sa immigration facility, paprasa sa papel mo, pauwi ka. So, problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. So, ang nangyayari, ilipat ka na naman ng trabaho, Banaljo. Kasi wala kang kasiguruhan kung ano mga... Lilipat-lipat para maiwasan talaga, no? Maiwasan yung inspection ng immigration. Yan ang nagiging problema. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon sa iba na naman. Kasi, na kuryente na dumating na immigration doon sa plaza parang Filipino plaza yun So natiktikan ka na. Hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ka na trabaho, dito na sa may Oakland, California, nag-apply ako bagger. Supermarket pa rin? Okay. Bagger. Kasi may experience na ako sa pagtutulak. So bagger. Medyo tumaas-taas yung sweldo ko, 50. Okay. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos, pagdating sa gabi, sa stock room. Ng the same supermarket? Iba naman sa stock room ng kwan yun Hindi ka natutulog nun? Stock room, 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Full-time, part-time. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo full-time. Makakaso ng Department of Labor yung kumpanya. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado ko sa Mervyn's ba or JCPenney, sa stock room. Yun yung kakamada ka, bubuksan mo yung mga kahon, i-display mo yung mga damit, kayo yun, gabi yun, graveyard. So, yun ang naging trabaho ko sa stock room. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, may nakikita ko yung mga homeless, yung mga kainan. Street dweller. Yung mga street dweller. Merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Sa San Francisco, uso yan. Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento, nagpapakain. Pipila ko by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid, kasi ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Minsan, meron silang mga mashed potato. Gusto-gusto ng mga homeless, mashed potato. Tapos may sabaw na salsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n. May mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon. Para makatipid lang by Aljo. So, hindi gano'n. After few months, may mga Pilipino ako nakasama. Kami, alam na, pare, may kuha ka ba? Hindi, wala akong papel. Kami, pare, may makukuha ka doon, may mga ganito. Uy, pare, meron palang opening, ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Doon, hindi sila mahigpit. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Pumunta ka rin kung gusto mo. Ay, tama-tama, yung isang tsahin ko, doon nakatira sa Reno. Yeah, sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang daming casino. So, pumunta ako ng Reno, Nevada. Doon ho ako nag-apply ng trabaho. Noong umaga, ang trabaho ko, kaya halos lahat ng trabaho, nadaanan ko na Nag-caregiver po ako na matatanda. Caregiver ka rin. Hindi ang gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair, ilalabas mo sa arawan para mapaarawan. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa kubidor. Yan, 8 to 4, ganun ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Department. Kayod kalabaw talaga. Kasi kulang Tapos, sinabi ng girlfriend ko, buntis ako ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo mag-double time. Diba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi naman po pwedeng kaang-kaang dyan. Badging. Hindi mo pwede. Tapos, dati hindi pa uso yung mga cellphone. So, ang gagawin ko dyan, magpapabari ako pag balisweldo. Ipila ka ba doon? Papabari ako ng kulay ka ng lagay ng kwartes. Mga telephone mo. Yun yung trabaho ko. Pagkatapos, sumabalik tayo doon sa umaga, taga-kuhan ako ng mga matatanda. Sa gabi,
Sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery once. Okay. Pero sa stockroom ulit. Sa Nevada na ito, ha? Sa Reno. Okay. Tapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. Dapat. May lisensya. So, bumitaw na ako, Dumbay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Okay. Doon sa El Dorado Casino. Ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. El Dorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Bina-vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan. Bayaljo. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Yan ho yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Vacuum cleaner. Pagkatapos yan, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako. Yung parang security guard. Pinasok po. Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa US. Yung armed, medyo mahal yun. Yung unarmed, dalawa lang. Flashlight. Flashlight. Akala ko matutas. Papantay mo, napakalaking bodega. May fence lang. Pag may magnanakaw, tatawag ka, tatakbo ka sa opisina, pag-telepono na yung kasi wala pang cellphone natin. There's a robbery going on. Walang cellphone. Sobrang lamig. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, may hika. Labig sa Reno, nag-negative. Di labig doon. Wala, 2 buwan lang. So, hindi kaya. Hindi na kaya. So, ang ginawa ko na ba, Aldo, ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. So, yan ho yung mga trabaho ko. Okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years by, nadala ko na yung mga bata sa Amerika, gawa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Bayaran nyo lang. So, nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito. Sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Lumayag naman yung nanay ng anak ko. Sige. Sabi ko, papasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas. Sabi ko. So, ito na nga. Kaya nga ako nabalik din sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una ko trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nag-aabot na tayo doon. Sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Hoy Gising, yung public service program. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. So, ako nag-take over. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Hulkisin, pinasara. Ang nangyari tuloy, dahil nakikita ko ng tao sa mga comments, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Ay, Erwin Tulfo, may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS, doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, napunta ko rin yan. Yung mga pumipila doon, marami. Doon nag-umpisa yung public service office ko. Since 2000 yun, Bayaldo. Hanggang ngayon, bukas pa. Pero nandiyan sa Mother Ignacia ngayon. So, ito yung ginawa ko, Bayaldo. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Kini-question ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yung tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, dahil ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano.
Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bayan Lo. Yan ho, totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time nagtrabaho ako na undocumented. Yun no. Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang niya sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magtati-TNT lang. O di ko nasisisi yun, Bayan Joy. Pumupunta lang yung mga yon para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yon. Hindi yung sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, Bayan Joy, kasi isa ako na ganon. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me, bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi. Wala naman akong nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano, hindi po ako nagnakaw doon, hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa din sa panluloko, pagnanakaw, wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Para ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research, lahat po ng 8 yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano ang gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa, dalawa, sobra-sobra pa, magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador, tumutulong na po kami. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir, wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Lumapit po kami kay ganun, ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk.
Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin, huwag niyo kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mo ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati, no, DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atumili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ang nirereklamo niya. Haharapin namin, kukomprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta sa pulis, pumunta sa korte, napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi kaya, because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rafi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano nanlinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito, galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika. Ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin itong hawak-hawak ko po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita na salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo lang po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apam mo. Hindi ka kailangan magbanat ng buto. Dagdag ka ng dagdag, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa apam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng... Hindi, kasi comment siya ng comment. Or ma'am, yes, America siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkakulo. Ikaw na lang kaya. You run as President of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa yun lang, or cornet. Gusto niyo tumakbo kay Senador or Congressman. Kayo mag-Speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger na ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung... $1,000,000 po ang kinikita niya. Ganun ba? Kumbida. Ano mo yung follower sa Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. Kung meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyanan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng
ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayo mga kababayan dito sa labas sa opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala pong mapuntahan. Bakit hindi po yung iba, galing pa po sa Cordillera, bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal yan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayaran basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiinti. Na galing po na dati po undocumented alien, na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, this will be it. Ngayon, pagdating sa May 10, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lamang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga tulpo, di wag huli nyo iboto sa Erwin Tulfo, wag din nyo iboto sa Ben Tulfo. Iboto nyo huyin dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Nakakatulong ba? Huwag na ho tayong maglokohan. Niloloko lang huli nyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon po, tragis. Pardon my French bite. Okay lang yan. Pero, nakakasama na loob eh. Samantalang kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ko na ma-publicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga, na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila? Bakit hindi po yun ang tanongin ninyo? Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Huwag na ho tayo magboto ng senador, huwag na tayo magboto ng congressman, huwag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ko lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Dami. Sus Mariose. Nagdakaw talaga ng pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing. To feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagre-reklamo yung mga bata, walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagre-reklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po yung kinahihiyan, pero hindi ko po yung pinangangalandakan. Why? Hindi ko po yung kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po in-scam, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po.
And why is that na ngayon, walang kredibilidad, walang karapatan magsilbi? Why? Isa lang po akong Pilipino, I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama pa Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan. Why? Wala po akong niloko. And I am proud to say that yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, gano'n lang po kasimple yun. Kaya I understand po yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako. Dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Yung mga OFW po na ito. Kaya po kailangan pasalamatan po natin. Kaya po, nakalutang pa yung ekonomiya natin. Pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala ho tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung mga iilan na mga nagti-TNT, yung mga illegal na OFW, they are the ones. Yan lang yung masasabi ko. And I leave that sa mga botante. Kung gusto po ninyo ng isang Erwin Tulfo na dating TNT, na dating undocumented OFW sa Senado, nasa kamay po ninyo. Kung ayaw naman ho ninyo, nasa inyo rin. Kung ayaw po ninyo 2 Tulfo, 3 Tulfo sa Senado, we will leave that to you. The voting public, kayo po yun. But we will never ever leave it to the decision of the few bloggers and paid bashers at mga troll. Dahil hindi po sila ang mga tunay na botante. Yung isa niya, daldal ng daldal, makakaboto ka ba? Ang sarap ng buhay mo dyan sa Amerika. Yan lang mo masasabi ko, ladies and gentlemen. Yan po yung totoo From the very start, hindi po kami mayaman. Mahirap po kami. Nakatikim na lamang ko kami ng gandang buhay. Ito po, dekada 90, sinuwerte. At yan po isang dahilan kung bakit taon-taon nagnanasareno ako. Because I thank God. It's not the government who was able to help me. It was God. It was the Nazareno who helped me. Kaya maswerte po ako. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. It was the Nazareno who helped me. Tanungin mo po yan. Nagpapasalamat lahat yung mga milyon-milyon. Isa po ako doon every year. Kaya do not accuse me na manluloko, panluloko, sinungaling. Wala po akong niloko. Hindi po ako nagsinungaling. I never